Hello po, ako'y nagbabalik. Ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Ang inyong katribo. Pag-usapan po natin ng itong isang masyadong pabida na katribo natin. Itong si Senator Robin Padilla. Medyo hindi ko po siya paboritong i-content ha. Paminsan-minsan lang. Ngayon, may bago po siyang ginawa. Sabi ng iba, paepal daw yung ginawang ito ni Senator Robin. Pero sa akin, hindi naman po masyadong paepal. Kunti lang na paepal. Mas okay po yung ano nito, yung ewan kung yun ang talagang intention niya, ha? Intention ba talaga niya na gawin ito para sa ikabubuti ng mga taong concern? Ang tinutukoy ko po mga kababayan ay yung ginawa niyang pagpunta, pagdalaw sa Pag-asa Island dyan sa West Philippine Sea, na kung saan itong isla na to, na teritoryo natin, marami po tayong mga kababayan na mga civilian na nakatira dyan. Isa po itong bayan ba o malaking barangay. Mayroon nga po itong may airstrip. So pwedeng mag-land ang eroplano dyan. At may mga nakabantay ditong mga sundalo. Tapos may mayor. O di ito ay isang maliit na bayan. Ngayon, nagpunta daw po doon si Senator Robin para magbigay pag-asa, hope. Nang sa ganon, at sinabihan daw po yung mga nandoon, mga nakatirang tao doon, mga residente ng Pag-asa Island, na doon lang sila, wag silang aalis. Kasi nga po, marami na po ang gustong umalis doon sa isla. Dahil natatakot na sa sitwasyon natin dyan sa West Philippine Sea, na yung panghaharas nga po at pang-aabuso ng China, na baka bigla silang lusubin, sakupin ba, na talagang yun po ang plano ng China, no? Yun talaga ang plano. Pero hindi naman po tayo papayag, di ba? Kasi iba po yung islang yun, may nakatira na talaga. As in, it's a little town of the province of Palawan. Talagang okupado ng Pilipinas, at mayroong system of government din. Hindi ito kagaya nung ilang inangkin nila dyan, na kaya nila naangkin kasi wala naman pong naka-okupa. It's unoccupied, kaya na-occupy nila. Ngayon, pumunta si Senator Robin doon para magbigay ng pag-asa sa mga tao, nangako ng mga tulong na pangkabuhayan. Kaya yung pagpunta niya doon is more on economic promises, maybe, for the residents there. Tagal ng panahon. Pero at least one of the senators, isa sa mga government officials, kasi wala pong nagpupunta doon na taga-gobyerno. Pero ang tanong, bakit siya nagpunta doon? Dahil gusto niya ba talaga na tulungan sa pangkabuhayan yung mga tao doon? Okay naman yun, di ba? Okay naman. At
least tutulungan ng tulong pangkabuhayan. Ano kaya ang ipinramis niya? Dapat sana, Senator Robin, ang ipinangako mo ibili mo sila ng malaking barko. Malaking bangka. As in, barko. Fishing boat. Fishing ship, not boat, ship. Kagaya ng mga ginagamit ng mga Chinese. It's a ship, not a boat. Kasi yun ang hanap buhay nila para hindi basta-basta na itataboy. Ngayon, iba ang parang duda ko sa pagpunta niya doon. Parang hindi naman para tumulong at ng pangkabuhayan. Well, siguro naman gagawin niya yan. Mabait naman si Robin At nagpasalamat nga yung mga taga doon na kahit papano nadalaw sila. Pero, ano kaya talaga ang dahilan sa likod ng pagpapakitang ito doon? Ito pong si Senator Robin Padilla ay alam naman po natin na ito ay isa sa mga Duterte boys. 'Di ba? Siya nga nagsabi na iisa lang ang kanyang amo. Yun ay si Duterte. Ang amo niya. Hindi ang taong bayan. Alam naman at alam din natin na isa siya sa mga, since he is a Duterte boy, natural pro-China siya. Alam natin yan. Walang tao, walang member sa Duterte camp ang hindi pro-China. Ngayon, bakit siya nagpakita doon? Para lang ba ipakita sa mga Chinese na supportive siya doon sa isla na balak nilang sakupin. Parang sort of warning signal. Pero para sa akin po kasi parang hindi yun genuine. Kasi kung genuine na act yun, sana ginawa yun noong unang panahon. Kung kailan walang issue. May issue ngayon Parang lang yan pakitang tao. Ipakita lang sa mga tao, sa mga Pilipino na siya ay suportado sa mga Pilipino. Kulang po yun, Senator Robin. Ang gusto kong marinig sa inyo yung kondinahin ninyo ang ginagawa ng China sa atin. Nagpunta kayo doon sa Pag-asa Island, nangako lang naman kayo doon sa mga residente doon na tutulungan sila sa ikabubuhay, economic. Sana na habang nandun kayo sa Pag-asa Island, nagsisigaw kayo doon na China, stop bullying us. At saka isa pa, mas maganda sana kung ito kinontent ko na kasi ito in my previous video, na sana yung mga senador, mga government officials dyan na matataas, minsan naman sumama sila dun sa magre-resupply nang makita nila kung gaano talaga kadelikado at kung ano ang sitwasyon nung mga sundalo na nakabantay doon, nakatira doon sa nabubulok na barko. Makita nila kung ano talaga ang itsura nung tirahan nila doon, yung
Kasi they are at work. On duty sila eh. So, yung BRP Sierra Madre is where they work. So, working conditions and at the same time, living conditions na rin kasi doon sila nakatira. Doon nakatira, doon nagtatrabaho. Yun po sana ang magandang ginawa ninyo. Total, action star tayo eh. Diba? Sa mga pelikula eh, action star. Tapang yan. Tapang alalaki. Sana sumama kayo doon. At kayo mismo, nagbitbit din kayo ng personal na regalo doon sa mga matatapang nating Marines doon. Sana yung ano ninyo, yung pork barrel ninyo, pwede yun na ibili ng isang barkong pangisda para doon sa mga taga-Pag-asa Island. Or, isang magandang bagay na ikasisiya nung mga at kailangan nung mga marino na naka-station doon sa Sierra Madre. Tanungin sila. Kumpleto naman siguro sila ng radyo. Siyempre. Whatever na very basic, importante na kailangan ng mga sundalo doon. Hindi lang basta pagkain. Whatever, sila ang tanungin dahil sila ang nakakaalam kung anong kailangan nila. Di po ba? Sa laki ng mga sahod ninyo, ang 500,000 a month, parang hindi nyo na yan mauubos ni mong pamilya mo. Sobrang laki noon. Diba? Ilan lang naman kayo na sa pamilya eh. Kahit 1/3, 1/2, every month yun eh. Every month na sahod. Kahit kalahati nun. Malaki ang maitutulong. Kayong mga senador dyan. Bakit hindi kayo mag-ambag-ambag? Sa sahod ninyo, na pagkalalaki, at sa mga pork barrel ninyo, kayo mga nandiyan sa Kongreso. Kasi kung ako, gano'n ang gagawin ko. Ngayon, yung mga nandoon na mga sundalo na kaistasyon doon, sila yung nakakaalam kung anong napakahalagang bagay na kailangan nila ang maitutulong ninyo, mga senador. At kayo, Senator Robin, nagpunta ka na rin lang sa dagat. Okay naman yun. That's a good gesture. Pero sana, doon kayo sa Ayungin Shoal pumunta, dumalaw, nang masilip man lang ninyo kung anong kalagayan doon, ng mga tao natin doon. Diba? Tama ba, mga kababayan? Yung mga nandiyan sa mga nasa gobyerno na ang sarap-sarap ng mga estada ninyo dyan, nasa air-condition room. Tingnan nyo naman yung silipin nyo naman, dalawin nyo naman yung doon, kalagayan ng mga sundalo. Kakaawa naman, kung Mariosep, yung ang tinitirhan mo kinakalawang. Nakakaawa sila eh. Siguro pinagtatawanan sila doon ng mga inchik eh. Masyado namang parang napakababa naman ang tingin natin doon sa mga sundalo kung hindi natin yun aayusin. Bigyan naman po natin ng halaga yung mga taong yun. Kasi kung tutuusin, sila nga dapat ang tumatanggap ng ganyang kalaking sweldo, yung sweldo ninyo. Ang gaan-gaan ang trabaho ninyo eh. Sila nagsasuffer sila ng takot, ng lungkot. Yung
Sa ilang-ilang buwan ba sila nakatira doon eh, wala silang nakikitang puno ng kahoy. Nasa gitna ng dagat eh. Diba? Kung ako sa inyo, ang dami-dami niyong hawak na pera dyan eh. Gumawa kayo ng isang napaka makataong bagay para doon sa mga nandoon sa karagatan. Tama po ba, mga kababayan? Sige, hanggang dito na lang muna po. At ako ay may importanteng gagawin. Babalik po ako mamaya. Maraming salamat po at see you in my next video.